Good morning, grade 4. So, manatili lang po tayo nakatayo at tayo ay mananalangin. Ngayon, iyoko natin ang ating mangulo at damhin ang presensya ng Panginoong Diyos. Amen. So, ngayon, kamusta kayo? Okay, it's good to hear na kayong lahat ay okay lang. So, now, maaari nang magsiupo. Ngayon, check ko naman ang inyong attendance kung may lumiban ba or may umabsent ba sa ating klase ngayong araw. So, Angelica, Julie, John Paul, at Aaron. Okay, so ngayon, kayong lahat ay andito at wala namang umabsent sa inyo. Ngayon naman, titignan ko kung kayo nga ay nakinig sa ating aralin kahapon or sa ating lesson. Kung kayo ba talaga ay natuto. So, ano na nga ang ating pinag-aralan kahapon? Yes, Kuya Aaron? Very good. Anyong tubig. Pwede po bang magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Yes, Ate Angelica? Ilog, dagat, at talon. Yan, very good. So, kayong lahat nga ay nakinig sa ating lesson kahapon. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, may inihanda ako dito mga ilang litrato at sasabihin nyo naman kung ano ang nakikita nyo sa mga litrato. So, unang litrato. Yes, bundok. Kayo ba ay nakakita na ng bundok? Oo, kasi nga tayo ay napapalibutan ng bundok o yung Sierra Madre na sinasabi nila. So, pangalawang feature ay hills or burol. Sino na nakakita sa inyo ng burol? Hindi pa. So, lahat tayo ay hindi pa nakakakita ng burol kasi ako hindi pa din nakakakita. Ngayon, may ideya na ba kayo kung ano ang ating pag-aaralan ngayong araw? Okay, mga bundok or anyong lupa. So, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay anyong lupa or landforms and kung paano ito nabuo. So, una na nga dito ay ang hill or burol na pinakita ko sa inyo kanina. So, ang burol ay, ito daw ay mas mababa kaysa sa bundok, ngunit karaniwang mas mataas kaysa sa kapatagan. So, isang halimbawa na nga dito ay yung Chocolate Hills. So, nakita nyo na ba ang Chocolate Hills? Hindi pa. Ako din, hindi ko pa nakikita. Ang Chocolate Hills, isa ito sa mga tourist spot. Isa na ito sa mga tourist spot dito sa Pilipinas. Na palagi nang pinupuntahan ngayon kasi nga sa ganda at kung paano yung form ng Chocolate Hills. Pangalawa naman ay vulkan or volcano. The various features formed by volcanic activity, ranging from small cones and lava flows on a local scale to large islands and plateaus on a planetary. So, ang vulkan, ito yung active or yung sumasabog na lang agad. Sabi nga dito, ito ay bumubuga ng lava. So, isa sa mga halimbawa ng bulkan ay yung Mayon or yun nga yung Pinatubo. Saan pwedeng matagpuan yung isa sa mga bulkan? Batanes. Okay, sa Batanes. So, ngayon, punta naman tayo sa pangatlo. Mountains or bundok. Ayan. So, mountains, ito, madalas natin itong nakikita kasi napapalibutan tayo ng mga bundok. Or, gaya nga ng sabi ko kanina, yung sinasabi nilang Sierra Madre daw, na sumasangga pagka may mga malalakas na bagyo na parating dito sa Nueva Ecija or sa Central Luzon. So, mountains are landforms that are prominent and rise above the surrounding land. Ayan. So, may example ako dito. Ito na yung Mount Apo na nakikita natin. Saan nga ba nakikita yun? So, isa ng halimbawa ng bundok ay ang Mount Apo.
So, ano ang pinagkaiba ng bundok at ng bulkan? Yes? Okay, yung bulkan, ito yung active or nagbubuga ng mga dangerous, basta yung nakakasama sa mga tao. At ang bundok naman, ito yung parang nagiging therapy sa mga tao kasi madaming puno, masarap magpahinga ganon, lalo na pagka like yung may mga pupunta ka lang sa bundok, ganon. May mga kunwari nai-stress ka na sa buhay, ganyan. So, ang apat naman ay ang balay or lambak. Isang halimbawa ko dito is yung dun sa Cagayan Valley. Balay are low-lying flat areas of land between hills and mountain. So, nasa pagitan siya ng hills at ng mountain. They can be created by rivers, streams, or glaciers. Plain are large flat areas of land that are often found in the middle of continents. They are some of the most fertile regions on Earth and are ideal for farming and grazing. Isa na halimbawa dito ay yung nabaisihan na tinatawag nilang rice granary, na kung saan dito nagmula ang mga produktong bigas at iba pang mga kalakal or other products. Dahil sa yaman na lupa, hindi gaya dun sa mga sa mga bundok, ganon, na hindi natatamnan ng mga product or kalakal na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw. So ngayon naman, may ipa-play akong video dito kung paano nabuo ang landforms and natural processes like cruising or volcanic.